Hi everyone, welcome po sa lahat. Mga taga-subaybay natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Welcome everyone. All over the Philippines, all over the world. Mga taga-subaybay natin, welcome po. At sa kabuuan ng GCSG o Kamaring Family, welcome din po sa lahat. Pagpalain kayong lahat nating Panginoon. Amen. So ako muli yung lingkod, Pastor Charlie Nakutanan, maghatid sa inyo ng mensahe ng Diyos. Tayo sumundaling yung manalangin, Lord. Thank you. Sa oras na ito sa pagkinig ng salita, pagpalaan niyo muli. In Jesus name, lahat na nakatunin sa oras na ito, pagpalaan niyo rin po. In Jesus name, Amen. Amen. Purihin ng Diyos. So, sa oras na ito, dadako tayo sa ikalawang bahagi natin pinag-aralan about ignite. Okay? Pagningasin. Alam ba yung pagningasin sa ating buhay? So, yun yung ating pagpapatuloy. So, basahin po muna natin ating Bible sa Book of Hebrew 10:24-25. Sabi rin, let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as in the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Thank you once again, Lord, sa mga salita ng aming pagbubulay-bulayan sa oras na ito. Pagpalaan niyo po ito, maging lahat na nakikinig sa oras na ito, mga nakatsunin, bless them, O Lord. Holy Spirit, thank you, kayong aming dakilang guro sa oras na ito. In Jesus' name, Amen. Amen. Purihin ng Diyos. So, bago natin puntahan ang ating pangpito, patungkol po sa ating pinag-usapan about ignite. So, nais ko pong bigyan po kayo ng konting recap para hindi natin makalimutan yung mga dapat magningas sa buhay natin sa ating pinag-usapan about ignite. So, ano po ba yung mga dapat mag-alab, mag-apoy sa buhay natin? Okay. So, ano yung mga dapat mag-apoy sa buhay natin? Magliwanag sa buhay natin, magningas. First is ignite your faith to Jesus. So, yan po ang unang-una na ating tinalakay nung nakaraan. So, mag-apoy, mag-alab, pag-apuyin, paningasin ang ating panampalataya kay Jesus. Huwag tayong magdududa sa kakayanan ng ating Panginoon. Number 2, na dapat mag-alab, mag-apoy sa buhay natin, ignite your passion for God. Amen? Pagningasin o pag-alabin mo ang iyong pag-ibig o pagsinta para sa Diyos. Amen? Sabi sa Romans 12:11, do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. Magpakasipag kayo't buong puso at huwag maging tamad, buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Pagningasin natin ating pagmamahal sa Diyos, ating passion for God, passion for people. Third, ignite the gifts within you. So, pag-alabin o pagningasin ang mga kaloob na nasa iyo, nasa atin, pagningasin natin, paggamit natin kay Lord. Lahat tayo binigyan ng Diyos ng unique spiritual gifts by the Holy Spirit. Fourth, ignite a spirit of worship. Pagningasin natin, pag-alabin natin ang espiritu ng ating pagsamba sa Panginoon. Worship is a vital aspect of our relationship with God. Amen? Purihin ng Diyos. So, yun po. And number 5, na na-share ko po nakaraan, is ignite the light of Christ in the world. Paningasin natin o pag-alabin ang liwanag ni Kristo na nasa iyo, sa mundo. So, ayan natin yung liwanag ni Kristo na sa atin, mag-alab, magliwanag sa mundo. Amen? As followers of Christ, we are called to be the light of the world, shining brightly in a darkened society, in a darkened world. Amen? Matthew 5:14-16. Hallelujah. Pang-anim, ignite a heart of prayer. Pag-alabin natin ang puso
Paningasin natin ang paggalabin ng iyong puso, ating puso sa panalangin. Amen? Pray without ceasing. Pray fervently. Pray consistently. Yun ang nais ng Diyos. Kagaya ni Jesus. Mark 1:35, madaling araw pa, bumabangon na si Jesus. Saan nagpupunta? Pumupunta sa ilang nadako at siya'y nananalangin. Gayahin natin si Jesus. Amen? Prayer is the lifeline of our relationship with God. Hallelujah. So, napaka-importante yung ating prayer life ay linangin natin. Igniting a heart of prayer means prioritizing communication with Him and seeking His guidance in all aspects of our lives. Purihin ang Diyos. 1 Thessalonians 5:16-18. At number 7 na po tayo. Igniting community and fellowship. Meaning, church fellowship. Pag-alabi natin, pagningasin ang pakikipag-ugnayan o fellowship natin sa ating kapwa mananampalataya. Meaning, dapat hindi tayo nag-absent pag-araw ng linggo. Amen? So, priority natin ang pagsamba, pagdalo sa temple worship, pag-araw ng linggo. Kagaya ng sinabi ni Jesus, 6 na araw kayong gagawa sa lahat ng gagawin nyo. Sa 7 araw, para sa akin yan. So, paningasin natin yung ating pagdalo sa church. Huwag tayong tatamarin. Amen. Take note, God created us for community and igniting relationship with fellow believers is essential for encouragement, accountability, and growth in our faith. Amen? Kaya napaka-importante po na hindi tayo lumiliban pag-araw ng linggo sa pagdalo sa temple worship. Take note, engage in fellowship with other believers through care group, church activities. This connection will help ignite your faith, our faith, and provide support as we navigate life's challenges. Kaya napaka-importante po na tayo ay nag-i-involve, nagkikibahagi, kakahalubilo din po sa ating kapwa mananampalataya, lalo na pag-araw ng linggo. Tayo po ay hindi po mga palya sa pagdalo sa temple worship. Amen? Sunday service celebration. Isikap nating makarating bago mag alas 9 ng umaga. Amen? So, yun po mga kapatid. Pang-8 na dapat nating pagningasin sa buhay natin. Ignite a spirit of generous tithing and giving. Mahalaga din po yung pag-apuyin natin. Yung ating pagiging generous. Pag-alabin natin o paningasin ang espiritu ng masaganang pagbabalik ng ating mga ikapot, pagkakaloob sa Panginoon. So, ang ating kamay ay laging bukas para sa Panginoon. Take note, generosity, generous tithing and giving reflects the heart of God and can ignite a spirit of love and kindness in our communities. When we give of our time, resources, and talents, so our tithes regularly, so we demonstrate Christ's love. So pinapakita natin ang pag-ibig natin. Pag-ibig natin siyempre sa Panginoon. Amen. Sabi nga ng Bible, God
love it at cheerful giver. Amen? So we give to God because we love God. Ibigay natin yung para kay Lord dahil mahal natin ang Diyos. Okay? Maliit man malaki, tayo ay binabalik natin yung para sa Panginoon. Ito ay expression ng ating pagmamahal sa Diyos at pagkilala na ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat at tayo ay mga katiwala lamang ng Diyos. 1 Corinthians 4:2, tayo mga steward lamang ng mga blessing na pinagkakalob sa atin ng Panginoon. Amen? Napaka-importante tayo po ay mayroong generous heart sa pagbabalik ng ating mga ikabot kaloob sa ating Panginoon. Amen? Ano man mga tinanggap natin, mga pagpapala, bukod natin yung para sa Panginoon. Okay? So, mahalaga po yan bilang mga anak ng Diyos. Pag-alabin natin yung ating power of tithing and giving. Generous tithing and giving. Napaka-importante po yan. At nangako ang Diyos sa atin. Pag tayo nag-aapoy sa pagbabalik ng para sa Kanya, bubuksan niyang durungawan ng langit. Ibubuhos sa atin masaganang pagpapala. Sasawayin niya yung mananakmal sa buhay natin. Meaning, pag tayo sold out, meron tayong generous heart para ibalik yung para kay Lord. Nandun yung promise ng Diyos. Bubuksan niyang durungawan ng langit. Hindi lang yun, yung protection ng Diyos ay manatili sa ating buhay. Dahil sinabi niya, sasawayin ko ang mananakmal. Ibig sabihin, nandun yung bakod ng proteksyon ng Diyos sa buhay natin. Amen? So, simula akong ma-educate about tithing and giving. Since 1987 until now, wala pong patid po yan. Okay? So, tuloy-tuloy po yung aking pagbabalik ng ikapo na ibinibig na mga tinatanggap po mula kay Lord. For example, kung ikaw ay halimbawa ako as pensioner, ako po ay may tumatanggap po ng pension na monthly. So, the moment na natanggap ko yan, bubukod ko po yung para kay Lord. Amen? Na-educate na po ako. Tithing since 1987 until now. At nararanasan po natin yung promise ng Lord na pagpapala, proteksyon. Yun yung promise ng Panginoon sa mga maalab na nagbabalik ng para sa Panginoon. Amen? So, generosity, tithing, and giving reflects the heart of God. Amen? Can ignite the spirit of love and kindness. Okay? So, napaka-importante po yung pagiging masunurin natin sa kalooban ng Diyos. So, take note, look for ways to be generous in your life. Whether through financial support, okay, volunteering, or simply offering your time and talents to help sa mga gawain ng Panginoon and to help also sa mga nangailangan. This act of giving can ignite joy and gratitude in both the giver and the receiver. Siyempre, masayang puso natin pag nakapagbigay tayo. Masayang puso natin pag binabalik natin para kay Lord. Amen? Yun po ang katotohanan. Take note, tithing is a worship. Tithing is worship, not payment. Yan. Pagsamba po yan. Not pressure, but love expressed in obedience to God's will. Amen? So, ang pagbabalik natin yung kapoy, pagsamba natin sa Panginoon. Ibig sabihin ng pagsamba? Ibig sabihin pagpapahalaga. We give value. Binibigyan natin ng halaga ang Diyos. Dahil sa naman nagsabi,
silver and gold are mine. Sabi ni Jesus, Haggai 2 verse 8. Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord, the fullness thereof. Meaning, wala tayong pag-aari. Ano lang tayo? Steward lang tayo ng mga kayamanan ng Diyos. Amen? 1 Corinthians 4 verse 2. We are stewards of God's blessing. Amen? Kaya ang pagtatites, ito ay pagsamba. Hindi ito bayad. Not payment. Not pressure. Okay? But love expressed in obedience to God's will. Kaya pag mahal mo si Lord, so ini-express mo yung pagmamahal pamagitan ng pagbabalik mo ng para sa Kanya. Amen? Lastly, ignite hope in difficult times. Paningasin o pag-alabin ang iyong pag-asa sa Panginoon sa mahirap na sitwasyon o mga panahon. Life can present challenges and hardship, but as believers, we are called to ignite hope in ourselves and others, trusting in God's promises and faithfulness. Romans 5:15-13, may the God of hope fill you with all joy and peace, believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkaluban niya kayo ng kagalakan ng kapayapaan sa pamagitan ng iyong pananampalataya, upang magumapaw ang iyong pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Purihin ang Diyos. Take note, in times of difficulty, focus on God's Word, His promises. Share your testimony of hope with others, encouraging them to trust in God's goodness and sovereignty. Purihin ang Panginoon. In our conclusion, ating pagkatapos, let us commit to igniting these aspects of our lives, allowing the Holy Spirit to work within us and through us. Kaya natin gumalaw at kumilos ang Holy Spirit sa atin at sa pamagitan natin. As we do so we will not only experience personal transformation, but also become vessels of God's love and light in a world that desperately needs it. Hallelujah. So may we go forth ignited by Spirit to make a difference in the lives of those around us. Purihin ang Diyos. So may we fan into flame the gifts He has given us. Serve Him with zeal and shine brightly in the world that desperately needs His light. Ang mundong ito ay nangailangan ng liwanag. Madilim na po ang mundong ito. Kailangan paliwanagin natin ang ilaw sa buhay natin. As we ignite our hearts and lives for Christ, so we will not only experience personal transformation, but also inspire others to seek Him and embrace the hope found in the gospel. Hallelujah. So habang pinapaningas natin ating puso, ang ating buhay para kay Jesus, take note, hindi lamang natin maranasan ang personal na pagbabago sa buhay natin, kundi tayo rin po ay makakapag-inspire sa iba na hanapin nila ang Panginoon and embrace the hope found in the gospel. Yakapin ang pag-asa na tagpuan natin sa Ebanghelyo ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Hope na mayroon po tayo naintindihan sa ating pag-aaral na ito. Okay? So again, para ma-retain natin yung pinag-aralan natin, ano yung mga dapat na mag-alab, okay, magliwanag sa buhay natin. In our short recap na mabilis, ignite your faith to Jesus. Number 1. Second, ignite your passion for God. Third, ignite the gifts within you. Amen. Fourth, ignite the spirit of worship. And fifth, ignite the light of Christ in the world. And number 6, ignite a heart of prayer. Number 7, ignite community and fellowship.
That means church fellowship. And number 8, ignite the spirit of generous tithing and giving. And lastly, ignite hope in difficult times. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Lord, salamat po sa mga salita na aming napakinggan. At tunay, Lord, nais mo kaming mag-alab sa aming pananampalataya sa iyo, sa iyong paglilingkod sa iyo, sa iyong pagsunod sa iyong pananakalooban. Maraming salamat sa mga reminders mo, Lord. Purihin ka. Taas lamang po natin ating kamay. Sundan natin maiksing prayer na ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa aking puso. Humingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo po ang iyong banal na dugo. Binubuksan ko ngayon ang aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Sulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. So, kung na lang po manalangin, Lord, thank you sa lahat po ng mga nakinig ng salita. Pagpalain niyo po ang bawat isa at patuloy na iparanas, Panginoon, yung kapangyarihan. Thank you, Lord, sa mga pangailangan ng mga anak mo. Tagpuin mo, spiritual, physical, financial, material, spiritual. Bless them, O God, in Jesus' name. Maraming salamat po, Ama. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Kunting paalala po. Tuloy-tuloy po ang ating midweek service every Thursday to FB Live, 6:30 p.m. Ganon din po ang ating panalangin every Wednesday, 8 p.m. through Google Meet. At ganon din po, tuloy-tuloy rin po ang ating siyempre, yung ating panalangin every Saturday, 8:30 in the morning, so on site. At ganon din yung ating Sunday service, tuloy-tuloy rin po every Sunday, 9 o'clock in the morning. So I encourage everyone to attend. So, dyan lang po yan sa may harap ng Ilibid Town Center, sa may number 500 Hillcrest Village, Camarines Road, Caloocan City. Nasa 3rd floor lang po tayo, sa ibaba ay City Savings Bank. Purihin ng Diyos. So, I encourage also, mga kapatid, kung kayo po ay nag-nais na patuloy na ma-ignite, ma-inspire ng salita ng Diyos, pwede nyo pong buksan yung aking FB page. Heavenly Inspirational Messages FB page. Wala po kayong mababasa dyan na mga negative, puro positive po yan. Ibig sabihin, makalangit na mga mensahe at mag-aalab ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Amen? So, buksan nyo po yan, basahin nyo po yung mga laman, at pwede rin po kayong mag-follow at mag-share sa ating mga mga nakalagay doon o sa ating FB page. Okay, so God bless sa lahat. Bye-bye.